Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan, Kabayan, Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap sa natitang araw na February hanggang March 1, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. At, sino ba yun? Okay, dali lang Sa mga gusto po magpa-personal reading, all the details ay nasa baba ng video na ito. Check nyo na lang po. Teka lang, meron akong nakita ka. Magte-thanks sa inyo. Nako. Maraming salamat dun sa nagbigay ng thanks donation. Yun, taga Pilipinas siya. I-shout out talaga kita next time ulit, no? Nakaano yan ako. Salamat uli. Yan. Ang sa tingin ko, same lang yung tao na yun. This is a personal reading, Aris. Iba-iba ang general reading to. General reading ito, magkaiba ang general reading sa personal reading, no? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, Aris. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate at hindi naman nangyari sa inyo, ibig sabihin lang yun ay hindi mo ito energy. No? Respeto natin kung kaninong energy ang nakuha natin. Bakit palagi kang may tupat? Promise. Makarelated sa'yo yung mga number na yan, Aris. Baka birthday mo yan, edad mo yan. Meron tayong 3, 4, 22, and 31. Okay, so nakita ko sa'yo dito is magkakaroon naman ng shipment or magkakaroon naman ng pagbabago sa'yo, no? Sa ibang aspeto ng buhay mo. Katiya. Yan. And then, meron ako nakikitang movement or there's a journey change sa'yo, no? Parang may magjo-journey change. May magbabago sa'yo. Handito rin kasi sipat ang nakita ko sa'yo dito. And then also, ang nakita ko dito, maaring iba sa inyo, there's a growth. Yan, may mga achievement kayo na makare-receive. O kaya yung may mga positivity happen sa buhay mo, ganun, sa iba sa inyo. At sa iba naman is maaring higit pa sa hinihingi mo, biglang dumating sa'yo. Yan. Ganun ang nakikita ko dito. And also, may nakikita kong travel. Hindi ko alam kung may mga travel kayo. Baka maglalaya ka sa barko, bangka, tubig, o you have a travel talaga. Mga lakad, no? O ibang bansa man yan. Sa nakikita ko dito. May pinag-uusapan na related din ang vehicles. Hindi ko lang alam in what way yung vehicles mo sa nakita ko dito. Sa when it comes to a family or a relationship, maaring magkakaroon na ng growth sa nakikita ko dito. Kumaga there's a positivity happen sa loob ng inyong tahanan, ganyan. May mga nakita kong pagtutulungan o pagkakaintindihan sa nakita ko dito. So iba dito is an extension, no? Maaring iba sa inyo is nagtatrabaho kayo sa loob ng bahay o doon yung inyong office o doon talaga yung trabaho nyo sa loob ng bahay. And then nakikita ko rin na maaring iba sa inyo is medyo you want a private o hindi nyo pagkakaroon ng privacy when it comes sa inyong buhay, no? Sa nakita ko dito. Baka medyo private kayo, ganyan na tao, na ayaw nyo na pinag-uusapan, ganyan. Kumbaga mas ayaw nyo, sa iba hindi lahat to sa iba lang. Oo, yung iba siguro ayaw nyo na hindi kayo, kumbaga, mas gusto nyo gusto nyo pag-usapan yung ibang tao kaysa sa sarili. Joke. Joke lang. Hindi, joke lang. Yung ganun, baka ganun, no? Sa nakita ko dito. Pero there's a growth happen in your life, no? When it comes to a relationship. Meron mga choices in life o may mga desisyonan ka daw sa buhay mo, no? Basta confident ka lang, you need to choose your path, kung ano man yan, kung ano mga decision making mo.
no? Andito na yung, basta alamin mo lang yung purpose mo, no? Dun sa way na tatahakin mo sa nakikita ko dito. Ay magkakaroon ka ng mga decision making, kumbaga, multiple choices, ganyan, mga sitwasyon na desisyonan mo na maaring mag-alinlangan ka, ganyan. Sa nakikita ko dito, yung iba dito maaring magpaparaya kayo, o kaya yung iba naman dito is magkakaroon na ng separation, ganyan. Sa iba naman sa inyo is maaring magkakaroon na ng boundaries to each other, kung sino man yan, lovers mo man yan, asawa mo man yan, kaibigan mo man yan, kasama mo sa trabaho yan, magulang mo man yan, kung sino man siya. Maring magkakaroon ka ng, halimbawa, kahit magkasama kayo or nagkakaintindihan kayo, pero yung point na yun is magkaano na kayo, parang there is division sa inyong dalawa, no? Sa kumbaga, maaaring may mga magkakanya-kanya na o hindi na talaga magtutugma yung kanilang feelings to each other. Sa nakita ko dito, maaaring iba talaga is separation din sa nakita ko dito. Sana maging okay din ang lahat, ano? Basta alam mo lang yung purpose mo, alam mo lang yung may main concern mo, no? Kailangan na sa'yo is lakas ng loob, no? May mga unexpected situation happen of low emotion, maaring madidisappoint ka, na maaring may mga pain ka na mararamdaman, maaring may mga lungkot, ganyan, maaring may conflict sa iba, or maaring naman na may i-remove sa'yo, o kaya iba is makakaramdam ng depression, yan, mga iba dito is hindi pagkakasundo, yung iba is pagkalito sa mga tatahakin nilang landas, no? O ano man sitwasyon mangyari sa yan. Siguro, ganun nakikita ko. Siguro iba is by March, ganyan, maaring magkaroon ng ganun, o kaya 3 weeks, 3 days, 3 hours, nangyari na or mangyari pala. Mga ganun nakikita ko no? Sa nakita ko dito, may mga didesisyonan ka talaga. Totally, this is a big decision sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi magkakaroon ka ng isang bagay o magkakaroon ng clarity sa isang gagawin mong sitwasyon sa buhay mo. And then, yung mga plano mo, parang mag-focus ka dun sa plano mo. Na yun, magja-jump ka sa fashion mo, parang nahando na yung pagpili sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na may aalisin ka at may uumpisahan ka, no? Na dito sa iyo, na papahalagahan mo na siya sa nakita ko dito. Yan, para you have an idea na i-pursue, tapos yun na yung papahalagahan mo sa nakikita ko dito. Uumpisahan mo na yung mga yung mga plano mo. Andun na yung decision making mo sa nakikita ko dito. No? Tingnan natin. Dalawa anak nyo? Di ba dito dalawa anak? Or maybe ikaw yung isa is immature. Tingnan natin. Emperor. Pwedeng ano yun sa akin. Meron kang isang bagay o situation na magti-take it action ka at i-move forward mo ito. Kung maganahan din yung motivation mo dun sa fashion na yun, no? Parang there's a situation na parang i-accept mo. Ako nakikita dito para sa iyong kahilingan. Kumbaga magkakaroon ng isang renewal sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Parang i-renew mo siya. Ganon. Ano ba ang paano example? Halimbawa, ako, wala akong money, di ba? Financial problem ako talaga, sobra. Na, imbis na magmukmuk ako sa isang tabi, di ba? Mag-a-action ako. Paano ako magkapera? Kasi need ko di ba? Need kong need kong magkaroon ng income. Ganun nakita ko. Kaya lang mayari sa'yo, i-renew mo yung sarili mo, magkakaroon ng decision making na mas magiging matatag ka ngayon to pursue yung
mga kahilingan mo sa buhay mo, ganyan. Yung mga wish come true mo para magkaroon ka ng satisfaction in life, ganyan. O iba naman, when it comes to a relationship, ganyan. Maaaring magkakaroon ka ng decision to accept something in your life na kailangan mo yung sitwasyon na yun, parang kumaga magkakaroon na papahalagahan mo na yun. Yung, halimbawa, yung karelasyon mo, papahalagahan mo na siya, ganun. Kasi, kailangan mo siya. Sa nakita ko dito. Gusto mo siyang alagaan. Yun ang nakikita ko. So, iba sa inyo, this is related to money or trabaho. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo, medyo may conflict or may pagdadaanan kayo na konting problema sa money. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito na nalulungkot, stress, medyo moody. Ako nakikita. May nakikita kong nalulungkot siya. Parang hindi yung sitwasyon na hindi niya ma-accept yung, baka ikaw to ha, or vice versa, hindi niya ma-accept yung isang sitwasyon na parang they reject it, na-reject siya, o kaya na hindi na inabandonahan na totally siya, o iniwan siya sa ere ng tao na yun. No? Yun na nakikita ko. Parang hindi yung tao na to na sobra siyang nalulungkot. Parang hindi niya pa rin ma-accept hanggang ngayon na bakit ganun yung nangyari sa kanya. Yun na nakikita ko dito. May tao ko nakikita ganun. Kunin mo kung ikaw yun. May mga decision, pangit Sa ikaw kaya ito? Sobrang hignapis to. Kasi dalawa yung 3 of sword mo. Ang nakikita ko dito, ayan 3 of sword. Okay. May tao na, ikaw, parang, I hope hindi ikaw, no? Kasi may nakita kong tao na aalisin ka niya sa buhay niya. Or ikaw, aalisin mo siya sa buhay mo. Vice versa tayo Yun na nakikita ko. May tao dito na aalisin mo o aalisin, ganyan. Basta vice versa. May taong magkakat ng situation. Yung parang nahanding yung sitwasyon na baka nga magkakaroon na ng separation, no? Ito. So, nakita ko dito. Kasi may nakita ko dito na tao na wala na siyang pakialam Wala siyang pakialam. Nagkaroon na siya ng pagpapasya sa sarili niya na I want to focus to myself and I need to separate myself sa'yo. Sabi niya dito. Kasi parang sobra yung sakit na ramdaman niya sa'yo or vice versa tayo Andun yung sitwasyon na wala na rin siyang nararamdaman actually. No? Andun yung wala siyang pakialam, may galit, o andun yung puot na nararamdaman itong tao na to. Andun yung situation din na alam mo yun yung wala wala na yung tiwala, no? Hindi na niya kayang ibalik yung tiwala na ganun. Wala na yung tiwala, as in, wala na yung love, wala na yung tiwala. And I need to separate myself sa'yo. Sabi niya ganun. And then, may tao rin ako nakikita dito, nagulong-gulo yung isip niya, hindi siya makapag-desisyon, kumbaga, nakakaroon ng mental trap or na-stuck itong tao na to, no? Kuhanin mo lang kung sino itong tao na to. Basta sabihin ko, nalilito siya. Baka ikaw ito, no? Kasi nandito ka. Nalilito siya. Actually, still trapped. Nagkakaroon siya ng self-imprisonment dito sa situation. Sobrang stress, anxiety, depression ang nakikita ko dito sa tao na to. May mga situation na hindi niya pa makalimutan yun. Maaaring may mga nangyari in the past hanggang ngayon is hindi niya makalimutan at nagkakaroon doon ng namamanipulate siya ng emotions niya doon sa sitwasyon na yun, no? Sa nakikita ko dito. Itong tao na to.
Maaaring every night, naiisip niya pa rin yung tao na yun o yung sitwasyon na nangyari. Anak po po, no, kaya hanggang ngayon is naiisip niya pa yung nakaraan. Yun, may tao ko nakikitang ganun. Ay, may pupo na naman. Ano ba yan? Sandali. Okay. Yun. Yung iba sa inyo, magdidesisyon na daw kayo. Parang may gusto na kayong desisyonan na isang bagay. Kuhanin mo lang sa'yo, may gusto ko na yung desisyonan na isang bagay pero nalilito ka. Kasi naguguluhan ka. Parang hindi sitwasyon na parang ayaw mo magparaya dun sa bagay na yun. Kaya parang nahihirapan ka ata to decide kasi nandun yung pagkalito. Ganyan. Na medyo nagwo-worried ka pa. Kailangan na ba? Dapat ba? Need ba? Ganun. Pero nandun yung sitwasyon na gusto mo uling buuin yung bagay na yun eh. No? Yung nasira. Alam mo yun? Parang may mga bagay o sitwasyon ka na nasira noon na gusto mo siyang uling pagbuo-buuin. Kaso, di ba, minsan kasi, pag nagkaroon na kasi ng lamat yung isang situation o bagay, may lamat na yun. Anytime, pwede uli siyang pwede uli siyang mabiyak, pwede uli siyang mag-crack, di ba? Lalo na kung how many times mo nasaktan yung tao o nangyari na yung sitwasyon na yun na three times, two times to three times mo nangyari yung bagay na yun. Ang hirap na talagang buuin, kumbaga, barag na yung iba doon. Diba? Kung ano yung sitwasyon yun, inanalyze ko lang din, no? Yan. Yun, may tao dito na nagsisisi siya, hindi yung sitwasyon na gusto niya pa rin buuin yung nakaraan o nabuuin yung isang sitwasyon na yun. Andun niya nagkakaroon siya ng isolation, na nagkaroon talaga ng failure, no? Nag-fail, nag-regret, and then yung more on disappointment, sobrang nasaktan, sobrang hindi naging maganda, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng mga emotional pain, as in, ganun ang nakita ko. Siguro yung iba, siguro dapas na yun, no? Parang something, there's a loss happen. Yan. Kung tutuusin, Aris, ang nakikita ko sa yung dalawang tao ang nakikita ko sa iyo. Yung isa sa iyo is, yung isa is handin yung mahalaga. Yung isa is, it's more on, ano ba to? Hindi ko alam kung ano na to pagiging fire sign mo, kasi handin yung pagiging hot nung sitwasyon na yun. Siguro curious ka lang, ganyan, you want to play, yung mga ganun sa nakita ko dito. Yun, ang nakita ko. Magkaiba kasi yung mahalaga sa excitement. Magkaiba yun eh. No? Kasi pag mahalaga sa'yo, ano siya, hindi mo sisirain, yun. Diba? Pero yung excitement at yung curious lang at yung init lang ng nararamdaman mo, magkaiba yun. Diba? Ang nakikita ko ganun sa'yo. Maaring yung isa, dahil mahalaga sa'yo, maaring nakakatulong sa'yo, no, in a way na nakukuha mo yung mga needs mo sa kanya, not because of the love, no? It's because of the needs. No, yung isa naman, it's because of ano to? Excitement. Ganun. Alam mo na excitement, mga temptation, mga kumbaga hot, mga ganyan, sex, mga ganun. No? Sandali, hindi makita ni Mami. Okay. Hindi makita ni Mami. Maaaring yung iba sa inyo, because of mahalaga, maaaring kayo is may anak doon na isa, o kaya nandun yung kailangan nyo palaga kasi kinakailangan, mga ganun. Pero hindi ko nakikita yung love, no? Pero malay mo, love din yun. Pero nakikita ko to, it's no. Pakikisama? Siguro hindi kayo lahat yun. Sa nakikita ko sa'yo dito ay merong kang, anak, ang sakit. Meron nga isang bagay na
ile-let go sa buhay mo or magkakaroon ng isang decision making to accept na ia-actionan mo na siya sa nakikita ko dito. Halimbawa, sa iba sa inyo, dati wala, halimbawa, nandito lang ako sa bahay, hindi ako nagtatrabaho, ganyan, ganun. Ngayon, mag-a-action na ako. Ile-let go ko na yung katamaran ko, kailangan kong kumayod, at kailangan kong maghanap ng trabaho. Mga ganon. O, halimbawa, sa inyong love life, ganyan, sa nakita ko, kung saan man yan, parang andun yung situation na gusto mo magkaroon ng positivity happen into your life, pero kung ano man yung gusto mo mangyari na positive na mangyari sa buhay mo, kailangan mo na daw ngayon na magpasya to let go or to decide na mag-action dito. You need to trust more to your intuition. Kung gusto mo na positivity happen into your life, mag-action ka. You need to trust to your intuition, take it action, be creative, and start a new beginning, and this is the time to change. Tandaan mo, magkaroon ka ng innovation, no, into yourself kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Kumaga may opportunity na kailangan mong aksyonan at kailangan mong gawa ng paraan. Ganun. Kumbaga, jump to your fashion. Kung ano yung mga plano mo na gusto mong gawin, gawin mo. Pero it's up to you to make it happen. Nasa sa'yo daw yun. Kailangan mo ngayon is magpasya sa bagay na yun. Pumapasok dito ito, sifat. Kasi yung mga positivity happen, nasa sa'yo daw yun. Bakit ganito? Ikaw? Ikaw ba o someone? Hindi ko alam kung may trabaho ka ba, Haris? Parang nakikita ko to, may taong walang trabaho. May taong walang trabaho or may tao na namomroblema sa pera. Ganyan. Nagkakaroon siya ng shortage sa money, lack of money, o kaya hindi yung sitwasyon na wala talagang money. O wala siyang ipon. Sa nakita ko dito, no? And then also, ang nakita ko dito ay may mga biglaang mangyayari. Sana hindi ito mangyari sa'yo, no? Itong biglaan na to. Baka yun nga yun, biglang mawalan ka ng trabaho, bigla ka mo magipit sa pera, biglang maubos yung pera mo, o biglang may unlucky. May unluck akong nakikita sa'yo. Ay, bad luck pala. Unluck tuloy. May bad luck ako nakita sa'yo when it comes to an opportunity or money relative, no? Yun ang nakikita ko. Ang sinasabi rin dito is may tao na biglang makikipag-usap sa'yo or ikaw ang biglang makikipag-usap sa kanya, no? Vice versa tayo, na gusto ng union or gusto niya ng pagkakaisa or pag-uusap. Ganyan. Maaring malapit to sa'yo, no? Maaring kapatid mo, karelasyon mo, kung sino man siya. Pero sa tingin ko nakakausap mo na siya. Pero ang sinasabi dito is parang hindi ka na mahalaga sa kanya. Or ikaw, ito yung tao na yun, maaring kumunik sa'yo, hindi na mahalaga sa'yo yung tao na yun. Diba? Maaring kasi, meron ka nang pinahalagahan ngayon. Kaya hindi na siya mahalaga sa'yo. Or vice versa tayo. Yun na nakikita ko dito. Parang sinasabi mo kasi dito na yung tao na yun or vice versa is hindi na siya mahalaga. And now you are a new journey in your life ang sinasabi mo dito sa akin. At nandun na yung sitwasyon na hindi na siya wala na para sa kanya. Ganyan, ang nakita ko. Parang you choose your journey, no, Aris, or someone choosing yung kanyang own journey sa buhay niya. Kasi nag-i-start na siya ng buhay niya. Kaya na dito si separation talaga, no? May tao kasi na nag-umpisa na ng bagong buhay Nandun na siya sa sa bagong sitwasyon. May third party Ay, okay. Oy, Ken Kakang.
Okay. There's an offering or may makipag-usap din talaga sa'yo, no? Pero nakikita ko, itong tao na to medyo stuck siya, no? Kasi gusto niya magkaroon dito gusto niya uli ng open communication sa'yo, or ikaw ito ha, gusto niya ng partnership sa'yo, gusto niya ng commitment or connection sa'yo, sa nakita ko dito. Gusto niyang magkaroon gusto niya mag-open up. Baka iba sa inyo, hindi siya about a lovers, maaring malapit sa'yo lang to, na gusto niya mag-open up sa'yo about the situation, no? Na maaring may tao na baka may sasabihin siya sa'yo na may na-confine or may nagpa-doktor or ikaw ito ha, sa nakita ko. Kasi may nakita rin kasi ako na-confine or parang nagpapa-doktor siya, parang doon sa hospital or doktor ako nakikita dito. Ganon. Or basta may related ng ganon. O kaya naman sa iba ay merong makikipag o may gusto makipag-usap sa'yo and want a new beginning into your life. Sinasabi dito at gusto na niya ng peaceful sa'yo. Kumbaga, gusto niya mai-release yung kanyang pag-aalala, pag-worry, o yung pain na nararamdaman niya. Sa nakita ko. Parang gusto niya magbati na kayo or magkaroon ng katimikan. Pero nakita ko sa kanya is stuck siya. Stuck siya. Ang nakita ko to. Meron din ako tao dito na bumitaw na. At lumaya. Yun ang nakikita ko. Meron din ako nakikita dito na nagkakaroon siya ng self-limiting sa sarili niya at parang nagkakaroon siya parang mayroon siyang walang kabuluhan yung pagkakaroon niya ng sakripisyo sa sitwasyon. May tao ko nakikita gano'n. Halimbawa, when it comes to love life, halimbawa ako, ayaw na sa akin ng boyfriend ko, pero pinipilit ko yung sarili ko na magkasundo kami uli at maging kami. Parang halos magmakaawa ako pero pointless eh. 'Di ba? Kahit anong gawin kong effort and hard work doon, hindi naman niya ako pinapansin kasi meron na siyang iba. Ganun. O kaya, halimbawa, third party kami. 'Di ba? Parang nagtsatsaga ako sa kanya. Hindi naman, kasi mahal ko, halimbawa, sabihin ko, mahal ko siya. Halimbawa, mahal ko siya ha. Pero, alam ko na meron siya. Pero nagtitiis ako. Kasi mahal ko siya. Pointless yun. Kasi kung mahal ka rin niya, hindi siya magkakaroon ng iba. Diba? O, halimbawa, sa trabaho, ganun din. Ipasok niyo yung sarili niyo. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi kanya gagawing option. Diba? Hugot? Hindi, example lang yun Hugot no? Example ko lang yun para mas maintindihan nyo. Okay? Devil! Lumabas na si Devil. Ay, Leo, may tao dito na na sarili niya lang iniisip niya. As long as masaya siya, masaya siya. As long as nagiging maligaya ang kanyang puso at kanyang, ewan ko sa kanya, kung saan nagiging masaya sa kanya, go siya. Sa nakita ko dito, no? Nakikita ko sa'yo dito, when it comes to money, you're stuck. Ibig sabihin, wala kang ipon. Or wala ako nakikitang, hindi pa gano'n na nagsasucess yung iyong money. No? Ako nakikita dito. Ang sinasabi dito is kailangan mo daw magkaroon ng development when it comes dun sa part na yon, or kailangan mo talaga na magkaroon ng healing dito sa sitwasyon when it comes to money. Kasi nagiging stagnant siya at walang kilos. No? Kumbaga walang growth ako nakikita. You need to move on to recover itong sitwasyon na to when it comes to money. Sa iba naman sa inyo, kung this is a relationship, ay may tao dito na sarili niya lang iniisip niya, as long as masaya siya, masaya siya. Wala siyang pakialam. No, ang nakikita ko dito. May tao dito na gusto niyang
humingi ng forgiveness or gusto niyang magkaroon. May tao kasi nai-stuck. May tao nai-stuck. Gusto niya ng kanya kausapin. Ang nakikita ko dito. Parang hindi yung baka mag-text to sa'yo or nag-text na siya sa'yo. Sa nakita ko dito. Parang gusto niya uli ng new horizon sa'yo. Sa nakikita ko dito. Pero someone want to be independent eh. May taong ano eh, parang kontento na siya sa sarili niya or gusto niya lang talaga na independent. Kumbaga gagawin ko yung gusto ko, gawin mo yung gusto mo. Parang may ganun ako nakikita eh. May tao dito na ano ikaw or vice versa, may tao dito na gusto niya magkaroon ng recovery sa'yo pero masama pa rin yung ugali niya. Yun nakikita ko. You need to trust to your intuition. Dito. No? Bakit kaya may tao dito na ano, na wala yung feelings actually eh, pero it's more on dark thought. Ang nakikita ko sa kanya, puro kasamaan. Yun na nakikita ko. Puro ano lang siya, thinking of own happiness, pera, material things, material world. Ang sakit ng ulo ko. Yan, tapos, ando yung sitwasyon na someone's controlling, sinungaling, babaero, lalakero, temptation. Yun ang nakikita ko. Parang handa yung sitwasyon na ang dami na niyang pagkakamali, pero pinipilit niya yung maayos, pero mali uli, ayos, mali uli, ayos. Napaka-immature niya kung sino man itong tao na to sa nakita ko dito. Sarili niya lang talaga iniisip niya. Wala siyang pakialam kasi sa nararamdaman ng tao. Kung nakakasakit siya o hindi. Yun lang. Arigato namaste, God bless.